Mayroon pa bang hindi nakakaalam ng kantang ito? Isang kantang naging anthem ng disco craze ng 70s at early 80s. Pero sigurado akong hanggang sa panahon natin ngayon sa kasalukuyan ay palagi mo pa rin itong napapakinggan. Patuloy pa rin itong ikino-cover ng mga sikat man o mga hindi kilalang mga awit. At syempre, alam na alam mo ang tono ng kantang ito kung tagahanga ka ng parokya ni Edgar. Pero alam nyo ba mga idol, kung para sa atin ay isa lang itong napakasikat na kanta, para naman sa ibang tao na may matinding pinagdadaanan, napaka-importante nito at napakamahulugan. Lalo na sa original na kumanta nito si Gloria Gaynor. Ang kanta niyang ito ang naging anthem ng kanyang sariling buhay. It just means now, as it always did, a song that brings hope, brings encouragement, brings empowerment to people, lets you know that you can survive whatever life throws at you. Really, the song celebrates the tenacity of the human spirit. Mula sa mahirap na pamumuhay noong kabataan, sa pang-aabusong sexual na naranasan, aksidenteng muntik ng ikalumpo ng kanyang katawan, hanggang sa mapait na relasyon sa asawang nauwi sa hiwalayan, at samahan pa ng bisyong muntik ng sumira ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Paano nga ba siya nakasurvive sa lahat ng yon? Yung tipong noong dumating na ang panahon na natakasan niya na ang kahirapan at gumagawa na siya ng pangalan sa napili niyang larangan, tila ba hindi na rin natapos ang mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Halika at ating mas kilalanin si Gloria Gaynor, ang boses sa likod ng I Will Survive. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Ipinanganak si Gloria Gaynor sa tunay na pangalang Gloria Fowles noong September 7, 1943 sa Newark, New Jersey. Lumaki sila sa hirap, lalo na at sa murang edad nilang 7 magkakapatid ay iniwan sila ng kanilang ama. Mag-isa silang itinaguyod ng kanyang ina, kaya hindi na rin nakapagtataka na naranasan nilang tumira sa isang housing project. Pero ayon kay Gloria ay masaya naman sila kahit papano. Napupuno umano ng tawanan at musika ang kanilang tahanan dahil namana nilang magkakapatid ang galing sa pagkanta ng kanilang mga magulang. Katunayan yan mga idol ay may sariling musical group ang iba niyang mga kapatid. Pero yun nga lang, sa murang edad ay inakala ni Gloria na walang nakakapansin na special din ang kanyang boses dahil nga masyadong nakafocus ang pamilya sa matatanda niya kapatid. Hanggang isang araw ay nagkaroon ng throat surgery ang kanyang ina at nawalan ito ng kakayahan sa pagkanta. Kaya kay Gloria niya nalang ipinapakanta lagi ang kanyang mga paboritong awitin. Doon lang nalaman ni Gloria na alam pala ng kanyang ina na marunong siyang kumanta. Tapos mas tumaas pa ang tiwala niya sa kanyang sarili noong may pagkakataong narinig siya ng kanilang kapitbahay na kumakanta at sinabi nito na akala niya ay radyo ang kanyang naririnig. Ang masaklap lang mga idol, sa edad na 12 taong gulang ay ilang ulit na nakaranas si Gloria ng pangmamolestya mula sa boyfriend ng kanyang ina na hindi niya nagawang magsumbong sa takot sa anumang pwedeng mangyari. Kaya pinilit niya na lang itong itago sa kanyang sarili. Pero ganun pa man ay nakaapekto naman ito sa kanya ng malaki dahil naramdaman nito ang kawalan ng halaga at matinding insecurity sa sarili na siyang naging dahilan kaya hindi siya magkaroon ng maayos na karelasyon. Ang sama pa ay muli itong nakaranas na ma-rape ng pinsan ng kanyang boyfriend noong 17 taong gulang na siya na muling nakadagdag sa kanyang pinapasan at pait ng kanyang alaala. At dahil na rin sa hirap ng buhay ay nagtrabaho na lang si Gloria bilang isang babysitter kung saan nga ay kinakantahan niya ang alagang bata tuwing pinapatulog niya ito. At hindi ka panipaniwala mga idol, dun nga magsisimula ang karera niya bilang singer. May isa kasing gabi na naisipan nila ng kapatid na si Arthur na tumambay at uminom ng coke sa isang nightclub. Pero biglang tinawag si Gloria sa stage ng miyembro ng banda na tumutugtog noong oras na yon. Nagulat man ay umakyat nga ito sa stage at kumanta. Mula noon ay naging bukalista na siya ng bandang iyon na tinatawag na
na Soul Satisfiers. Napag-alaman niya noong huli na ang manager pala ng nightclub na yon ang nagsabi sa banda na pakantahin si Gloria dahil naririnig pala nito ang dalaga habang kumakanta sa pagpapatulog ng bata. Naging bahagi si Gloria ng banda na yon sa loob ng isang taon at dahil na rin sa dami ng nightclubs na kanilang tinugtugan ay hindi na rin nagtagal at na-discover na siya ng producer na si Johnny Nash. Nakapag-record sila ng mga awiting She'll Be Sorry at Let Me Go Baby na hindi man nag-hit ay naging daan naman yon para ma-discover muli siya nang sa pagkakataon na yon ay ni Clive Davis na nagdala sa kanya sa Columbia Records. Pero kasamaang palad ay hindi muling nag-hit ang kanilang inilabas na single doon na may pamagat na Honeybee. Kaya napunta si Gloria sa mas maliit na MGM Records kung saan ay nai-release niya nga dito ang kanyang debut album na Never Can Say Goodbye noong January 23, 1975. Kabilang dito ang single na cover song na Never Can Say Goodbye ng Jackson 5 na pumalo sa number 9 sa US, number 2 sa UK at number 3 naman sa Canada. At sinasabing ang version na ito ni Gloria ang isa sa mga defining recordings ng disco era noong late 70s. Katunayan ay nag-number 1 nga ito sa dance at disco chart ng Billboard. Dahil dito ay itinuring ng iba si Gloria bilang first lady of disco na dahil nga sa success na ito ay agad siyang naglabas ng follow-up album na Experience Gloria Gaynor noong September 5, 1975. Nagawa namang makapasok sa music charts ng ilang kanta dito pero nakaranas lang ang album na ito ng katamtamang success. Ganon din ang nangyari sa kanya mga sumunod pang 3 album. Kaya masasabi natin sa mga panahon na yon ay hindi masaya ang recording company na may hawak sa kanya sa itinatakbo ng kanyang karera. Tapos nasundan pa ito ng pagkakahulog niya sa stage habang nagpe-perform sa New York. Natapos niya naman ang show na yon pero paggising nito kinabukasan ay paralisa ang kalahati ng kanyang katawan. Hindi niya maramdaman ang kanyang balakang, hita at mga binti. Kaya sumailalim ito sa surgery na naging dahilan ng pagkakatigil niya sa ospital ng halos 4 na buwan. Noong makarecover ng kaunti ay hindi ito nagsayang ng oras. Nagpatuloy ito agad sa paglikha ng musika kahit naka-back brace pa ito. At doon niya na nga nabuo ang single na Substitute na hindi naman i-release agad ng kanyang recording company. Humiling pa ang mga ito ng isa pang kanta para ilagay umano sa side B ng record. Kaya to the rescue ang kanyang mga kaibigan na songwriters. Ipinigay sa kanya ng mga ito ang kantang I Will Survive. Pero dahil nga biglaan ay hindi nila dala ang lyrics. Tapos wala din naman silang papel. Kaya dahil dito ay napilitang isulat ng 2 songwriters na sina Freddie Perrin at Dino Ficaris ang I Will Survive sa isang paper bag. Unang basa pa lang ay sobrang nagulat na si Gloria sa lyrics na tila ba bawat letra sa kanta na yon yun talaga yung mga salita na kailangan niya na marinig para magkaroon siya ng lakas na harapin ang mga pagsubok ng buhay na kanyang kinakaharap nung panahon na yon. Kaya sinabi nito na hindi pwedeng ilagay lang sa side B ang awitin na yon na nagtataglay ng napaka-timeless na lyrics. Ang problema ay ayaw i-promote ng record label ang naturang awitin. Kaya napilitan si Gloria na dalahin ang kopya sa kanyang mga kaibigan na DJ sa buong New York. Kaya kahit papano ay nagkaroon ito ng pagkakataon na mapatugtog sa radyo. At sa hindi nga inaasahan ay biglang umulan ng sobrang daming request na patugtugin ito ng paulit-ulit. Kaya sa isang iglap ay naging mega hit ang I Will Survive. Nakuha nito mag number 1 sa US, sa UK at iba't ibang parte ng mundo. Hindi na mabibilang kung ilang beses itong kinover ng mga sikat na artist na kahit nga ang isang Madonna ay paulit-ulit itong kinakanta sa kanyang mga konsyerto. Tapos ang iba naman na katulad ng parokya ni Edgar ay ginamit ang I Will Survive bilang sample sa kanilang napakasikat na kantang Pitcha Pie. Maririnig din ito sa awiting Supreme ng napakasikat na si Robbie Williams noong 2000. Maging ng K-pop na IVE sa kanilang kanta na Afterlife noong taon lamang ng 2022.
at marami pang iba. Nakasama ito sa pang-anim na album ni Gloria na Love Tracks noong November 27, 1978 na nagawang makaakyat sa number 4 ng Billboard 200 at nagbigay pa sa kanya ng Grammy Award. Nagpatuloy pa ang kasikatang ito ni Gloria pero kasamaang palad mga idol ay tila ba nalunod din ito sa sobrang kasikatan. Napahilig ito sa mga party, nalulung sa alak at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot na ayon pa nga sa kanya ay ito yung may pinakamakasalanang parte ng kanyang buhay. Nagpakasal ito sa kanyang manager na si Linwood Simon noong 1979 dahil sa unang pagkakataon umano ay naramdaman niya dito ang sense of security na hindi niya naramdaman mula pagkabata dahil nga sa lumaki ito ng walang tatay. Ang problema lang ay hindi umano balanse ang kanilang relasyon. Naging sunod-sunuran lang si Gloria sa gusto ng asawa na kahit nga ang kagustuhan ni Gloria na magkaroon ng anak ay kanyang isinantabi dahil nga ayaw ni Linwood Simon na magkaroon ng anak. Tapos hindi rin nagtagal at bumagsak na din ang popularidad ng disco music pagpasok ng 80s. Kaya kasabay noon ay ang mabilis ding pagkamatay ng kasikatan ni Gloria Gaynor. Hindi na halos pinapansin sa US ang kanyang mga sumunod na album. Pero sa mga panahon na yon na nasa sobrang madilim at malungkot na sitwasyon si Gloria, dun niya naman natuklasan at sinimulang magkaroon ng matinding pananampalataya sa Diyos na naging instrumento at daan para baguhin niya ang kanyang buhay. Dahil dito ay nagawa nitong maiwasan ang lahat ng masasamang bisyo at nag-focus na lang ito sa paglikha ng mga kanta. Ang matinding pananampalataya din niya umano ang nakatulong sa kanya para malampasan ang mga sumunod na mabibigat na dagok sa kanyang buhay tulad ng pagpatay sa nag-iisa niyang kapatid na babae noong 1995 at ang mapait nilang divorce na mag-asawa noong 2004 na tumapos sa 26 na taon nilang pagsasama. Muling nagkaroon ng liwanag ang karera ni Gloria noong 1984 sa tulong ng kanyang kanta na I Am What I Am. I am what I am. I don't want praise. Na naging anthem ng gay community at patuloy ding ginagamit ni Gloria ang kantang ito sa kanyang mga benefit concert para malabanan ang lumalaganap noon na sakit na AIDS. Sa kasalukuyan mga idol, sa edad niyang 80 ay sobrang hirap na siyang makalakad dahil na rin sa epekto ng pagkakahulog niya sa stage noong kasikatan niya. Pero ganun pa man ay sobrang aktibo pa rin naman ni Gloria Gaynor sa pagbabahagi ng kanyang musika. Hindi mo makikita dito habang nagpe-perform na mayroon itong iniindang sakit. May taglay pa rin itong napakagandang boses at liwanag ng kanyang mukha na nagpapatunay kung gaano itong kasaya at ka-enjoy sa pagkanta sa harap ng kanyang mga tagahanga. Para sa kanyang mga idol ay hindi dapat makasagabal ang edad sa buhay natin dahil palagi umanong may bagong chapter sa ating buhay. Patuloy pa rin umano tayong makaka-discover ng mga bagong bagay tungkol sa ating mga sarili, mga bagong abilidad, bagong mga kagustuhan at mga bagong bagay na gustong ma-accomplish. Kahit nagkakaedad na umano, kailangan pa rin umanong magpatuloy na maging challenging at masaya ang buhay. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon si Gloria Gaynor ng 20 studio albums, 2 live albums, 10 compilation albums at 49 na mga singles. Maaaring sa iba ay nakilala lang siya sa awiting I Will Survive, pero para sa nakararami ay isa itong icon. Ang kantang ito pa rin ang isa sa pinakaangkop na anthem ng mga taong katulad ni Gloria Gaynor na dumaan at dumadaan pa rin sa mga mapapait na pagsubok. Isa itong napakagandang kanta na nilikha pa 46 na taon na ang lumipas, pero hanggang ngayon sa kasalukuyan nating panahon ay marami pa rin ang nakaka-relate sa kantang ito. Maraming buhay pa rin ang nababago at nasasagip ng napaka-timeless na awiting ito. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.